Hello, everyone. This is Dr. Rog Noguera. I am a licensed clinical psychologist here in the Philippines. And for this session, I'm going to share with you my thoughts about depression. Specifically, I'm going to reflect on the case of Iman Atienza, who who became very open in the social media about talking about her experience of depression. And I think this is also very timely since the last month we had the month to of awareness about mental health and um, and today with the untimely the demise of Iman Atienza, and as much as she's been very outspoken about her experience of depression. So I will be talking about depression because this is a very complex topic na importante na magkaroon tayo na mas malalim na pagtingin at mas malawak na pag-unawa tungkol sa depression. So let me share with you my um, right. So the title of my so the title of my session is Depression, Disconnected Self, the Complex Path to Healing, reflecting on the case of Iman Atienza. And I am coming from the interview that Tony Gonzaga had with Iman Atienza, talking about so many issues, not only about depression, but so many negative experiences that Iman had in the past, specifically in her childhood years. Kaya ginamit ko ito dahil magandang maintindihan na ang depression ay hindi ganun kasimple. Pero para kasing lumalabas dito sa interview ni Tony na parang ganun kadali mag-heal sa depression. And at the age of 19, who had gone through a very difficult situation in the past, specifically of in her childhood, ay ganun kadali, ganun kabilis ang maka-recover kung ano man traumatic experience ang naranasan ng isang bata and now an adult. Kaya I'm also inviting you to go back uh, to this video in YouTube para mas maintindihan nyo yung konteksto ng session, yung pag-sharing ko sa inyo. Ano bang ibig sabihin ng depression? Madalas, ang sinasabi nating depression ay matinding kalungkutan kapag mahigit 1 linggo na o 3 araw ka ng malungkot, matinding kalungkutan, sinasabi nating depressed na tayo. O kaya kapag nawawalan tayo ng ganang kumilos, magtrabaho, sinasabi natin na nade-depress tayo. O kaya nagkakaroon tayo ng ideation na gusto ko na matapos ng buhay ko, gusto ko na mawala sa mundo, sana matapos ng lahat sa buhay ko, sinasabi din natin na depression ito. Hindi tayo masyado nakakatulog. So, ang tawag din natin depression. Pero sa hinabahaba ng panahon ng aking pagpapractice bilang isang clinical psychologist at sa encounter ko sa issue ng depression, hindi siya ganitong kasimple na pagtingin. Napaka-complex nito. At iba-iba ang nangyayari sa bawat tao na dumadana sa depression. At nakapaloob dito ang iba-ibang mga elemento na masyadong masalimuot. Kaya sinasabi ko kanina, masyadong complex ang pag-intindi. Pero susubukan kong simplihan ang uh, ang complexity na ito para mas maintindihan yung mabuti. At kung dumadaranas kayo sa ganitong klaseng sitwasyon, ay mas maintindihan nyo rin kung ano mga dapat na gawin.
So muli sa aking discussion sa depression ay gagamitin ko yung case ni Iman Atienza kasi napakagandang halimbawa nito lalo na doon sa mga narratives na nasabi niya doon sa interview kay Tony. Ito ang magpapaliwanag kung gaano siya kakomplikado. So una-una ang dumadana sa depression ay basically wala silang awareness sa mga bagay na na-develop nila sa kanilang buhay. Kasi pag sinabi mo kasing depression ikaw ay hindi ka aware, ikaw ay nakadevelop ng iba-ibang programa sa buhay mo, sa past mo, na eventually itong mga programa na ito, lalo na yung mga karanasan mo ay nag-develop ng mga programa sa iyong sarili na eventually nagko-control na ngayon ng iyong buhay. Kaya nga, nawawalan tayo ng control. Parang malungkot ako ngayon. Hindi ko alam kung saan nangyayari ang lungkot. Parang nawawalan ako ng ganang kumilos. Primarily, yung mga negative na programa natin na na-accumulate natin sa past experiences natin, iyon ngayon na nagko-control sa ating buhay. At bahagi nung karanasan na yun, at outcome nun, ay yung tinatawag natin na depression. At kapag ikaw ay nade-depress, ito ay nagdi-disconnect ka sa malaking bahagi ng iyong sarili. At kapag ikaw ay walang control na sa iyong sarili, ito ay nakakaapekto sa iyong behavior, sa iyong mga kilos, nakakaapekto sa iyong emosyon, sa iyong isipan, at gayon din sa iyong biological reactions. Later on, I will be giving you lot of example mismo doon sa interview kay Eman na mismo yung ating katawan ay nagre-react dahil sa programa na ating ginawa sa ating sarili na unconsciously nagawa natin, mismo yung katawan natin ay nagre-react um, sa tinatawag natin na depression. Ngayon, ang disconnections ay napakaraming bagay. So I'm going to name at least 7 disconnections na nangyayari sa atin kapag tayo ay nadidepress. Unang-una, yung physical disconnection. Hindi ba pag nadidepress tayo, nangihina ang katawan? Okay, parang walang ganang kumain, hindi masyadong napagkakatulog. So basically, when we are physically disconnected, we lose control of our own body. And eventually, the program that we have unconsciously created in our body are the ones controlling our life. Sa issue sa case ni Iman, lalo na sa kanyang childhood years, very terrible yung nangyari. Nakaranas siya ng physical abuse, nakaranas siya ng emotional abuse, and even verbal abuse, at ganun din the sexual abuse. So kung titingnan mo yung pagkatao, lalo na sa iyong katawan, lalo kung na-violate ang iyong katawan, bilang isang bata, ay nagkikreate ka ng sarili mong ng interpretasyon doon sa karanasan mo. Kasi bilang isang bata, hindi naman tulad ng adult na pag meron tayong naramdaman, pwede tayong mag-share at tutulungan tayong magproseso sa karanasan. Sa bata kasi, kapag sila ay nakaranas ng anumang klaseng pananakit o anumang klaseng traumatic experience, yung karanasan na yon, sinasarili nila at sila ang gumagawa ngayon ng sarili nila ng interpretasyon doon sa nangyari sa kanila. But unfortunately, dahil wala kang gumagabay sa bata, kadalasan, very distorted yung interpretation na nagagawa ng bata tungkol sa kanyang sarili. Ngayon, when you're talking about physical disconnection, hindi lamang yung mental process ang nangyayari dito, pero yung buong sensory organs mo ay kasama doon sa karanasan na yon. Just for example, hindi ko sinasabi na ito ay nangyari, pero base doon sa mga cases na nahawakan ko before on sexual abuse. For example, ang isang bata ay nakaranas ng sexual abuse. Hindi lang niya naaalala mentally yung nangyari. Pero yung katawan niya, yung sensory organs niya, depende kung anong naginawa sa kanya,
ay nakakaalala doon sa nangyari. Yung yung um, yung touch o yung amoy, yung tawag dito, yung tension na nangyayari sa kanyang katawan during that time, that remains in the memory of the child. And that eventually also influence the different dynamics, the biological dynamics of the body. Kasi ang katawan kasi natin, pinapatakbo ito ng iba-ibang chemicals eh. Minsan, ang mga chemicals na ito ay natitrigger na mga karanasan. Ngayon, kung very traumatic yung isang karanasan, ito ngayon ay yung parang nangingiliti na parang nanunundot sa mga chemicals na meron tayo sa ating katawan. That eventually, it has become part of the system. Na there are times na pag meron ng mga trigger, yung katawan natin ngayon ang nag-react. Ako, just for example, personally, kapag ako ay under stress, uh, emotionally stress, or physically stress, hindi ko maitago. Kasi naglalabasan ng mga rashes ko sa mukha ko at saka sa likod ko. So, ibig sabihin nito, yung stress, yung pagkapagod, emotionally or physically, ay nagkakaroon ngayon ng epekto sa buong dynamics ng aking hormone, dynamics ng aking katawan, ng internal organs ko. Kaya nagkakaroon ako ng rashes. Pero ako, kapag na-relax na ako, nawawala yung mga rashes na yan. Similarly, para sa isang tao na nakaranas ng matinding pinagdaanan ng pang-abuso, for example, ng katawan, ay maaari magkaroon ito ng physical disconnection. Diba sinasabi nga niya, parang nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Yung pagtingin niya sa kanyang sarili, kinakailangan mag-align ako sa tingin ng tao sa akin. Na physically, dapat kinakailangan maganda ako, um, katanggap-tanggap ako. And that exactly happened to Iman when she was actually physically disconnected. And the next one is yung emotionally disconnected. Lagi sinasabi ko kanina, yung kanyang karanasan bilang isang bata ay absorb na kanyang sarili. So, she categorically mentioned about, naiiwan ako ng mga magulang ko nung bata ako kasi busy sila. Kaya, nandun ako sa yaya. Pero, yung palang disconnection na yon, yung emotion na yon, ando na eh. 'Di ba? Bilang isang bata, ba't ako iniiwan ng mamagulang ko? At bakit ako dito iniiwan? So, whether you like it or not, it has created a kind of an opportunity for the child to interpret things. Tapos sumunod, sinasaktan siya, minumura siya, sinasabihan siyang tanga, kinukulong siya. Okay? At kasama na doon yung sexual abuse. Okay? Pinapanood siya ng pornography at the age of 3, at the age of 4. Although walang na-mention na meron talagang sexual, tawag dito, physical, sexual abuse. But the thing is, kapag isang tao ay nanonood na kailang dalawa, ang yaya mo nanonood ng pornography kasama ka, hindi kaya posible may nangyari at hindi niya lang sinabi ito? Alright? But other than that, as a child, you have created an emotion on your own without somebody really helping you out. What is really happening? Ano ba ang nangyayari? So, Iman was left on her own to interpret things by herself. Siya lang ang nag-interpret nito sa kanyang sarili. But the thing is, yung interpretation na yon could have brought him to many, sa iba-ibang direksyon ng kanyang sarili. That eventually has created an impact into her present life. Hindi biro ang dumana sa isang abuso kapag ikaw ay bata. Like ko sinasabi sa mga magulang, miski isang minuto lang 'yan, isang minuto ng pang-aabuso, it will create a very negative impact in the life of a child. Lifetime. Okay? Lifetime 'yan na magiging bahagi ng pagkatao ng isang bata. The worst part ay kapag hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maiproseso ito. Although sinasabi ni Iman na nagkaroon siya ng therapy and the like. The thing is, gaya na sinasabi ko kanina,
Ang programa ay programa. Kapag ang programang ito ay naging bahagi ng iyong pagkatao for the last 5 years or let's say 7 years of your life, you are being abused, you are being told that you are not beautiful, hindi ka maganda, tatanga-tanga ka. It becomes part of your system at naging bahagi ito ng habit mo sa pag-intindi at sa damdamin mo. Do you think ang dalawang session ng counseling mawawala lahat yung programa na yon? Of course not. Okay? Lalo kapag dikit yung karanasan na yun sa pagkatao. Naiiyak mo lang. For example, naiiyak mo sa isang counseling, yung pag-iyak na yon ay burado na lahat. At burado na lahat yung maaring consequences ng traumatic experience na yon ay hindi na ito makakaapekto sa mga susunod na taon, sa mga susunod na araw. Definitely not. Not at all. Alright? So, ibig sabihin nito, I can categorically say na nasa healing process pa lang si Iman. Hindi pa siya totally healed. And in fact, nasa teenage, ilang taon na ba siya? 19. Okay? Ibig sabihin na nasa proseso pa siya ng develop in terms of the brain process. At ang mga teenagers, ito yung panahon ng ito yung panahon na nagkakaroon pa ng pagbabago sa kanilang brain development. Kaya nga 'di ba maraming mga kabataan, mga teenagers ang windang na windang sa buhay kasi nga bahagi ito ng kanilang ng hindi lang ng social development pati yung biological development nila kasama dito. Kaya nga pag hindi ito nagagabayan ng tama at hindi na i-inform ng tama, talaga magwawala ang isang teenager. Ngayon, going back to childhood, itong ganap kay Iman ay nangyari sa developmental age. O, di ba? 3 to 7, mahabang panahon. Yung bang binugbog mo emotionally, sinaktan mo emotionally. Talagang dikit na dikit yon sa pagkatao ni Iman. That is why it's really very important for the parents to really to be aware sa mga taong pinag-iiwanan nyo ng mga bata. Miski ka mag-anak nyo pa yan, whatever, miski ka kapatid nga di ba? Na lagi nating tatandaan, anumang kapabayaan natin na maaring magdulot ng ikasasakit, ng ikapapahamak ng bata, it will remain forever in the consciousness and in the life of a child. And the third one is you become mentally disconnected also. So at the age of 3, ando na yung mental disconnection. Imagine mo yung abuso. Tapos naiiwanan ka mag-isa doon sa yaya mo. So you create your own interpretation. Hindi ko alam kung nag-create ito ng ng distance between her and the family, especially doon sa nanay at tatay. Kasi ang bata mag-iisip yan bakit ito nangyayari sa akin? Ba't ako sinasaktan? Ba't ako kinukulong? Bakit ako pinapalo? Ba't ako pinapanood ng pornography? Ba't ko nakikita lahat ng ito? At dahil walang sumasalo, walang umaalalay sa bata. So the bata is creating her own interpretation of life. But the thing is, definitely, a man must have had a very distorted understanding of life during that time. And the thing is, it remained with her. Mananatili yun. Mananatiling panghabang buhay yung karanasan na yun. But the thing is, the big question is, how much of that mental experiences during the childhood is creating a control in her present life? Diba? So maaring just for example sa interview, very smart sumagot. Okay? Because I mean, this is showbiz, is still part of the show business. Showbiz yung tatay niya, di ba? So he must have had that kind of orientation when you face the people, ito na makikita mo na smart yung bata, matalino ang bata. But at the end of the day, sa likod ng nakikita mo doon sa interview na yon, makikita mo kung gaano ka vulnerable. Makikita mo kung gaano yung Tagalog sa vulnerable. Yung makikita mo kung gaano ka yung parang very, very delicate.
na konting-kanti mo lang maaari mong mabasag. Diba? Makikita mo na nandun siya na napaka-smart, very articulate yung kanyang pagkasalita. Pero makikita mo na very vulnerable yung bata. Kasi yung ganong klaseng karanasan ng pang-aabuso, hindi biro yun. Hindi siya biro. At nadagdagan pa yun. Imagine mo, may abuso ka na nung bata ka pa, tapos na-sexualize ka pa ng kaklase mo na i tawag ito, din dinistribute, di ba? Yung naked na katawan, di ba? Tapos on bullying ka pa. So patong-patong. Patong-patong siya. So you just can imagine how you contain all of this. Alright? Kaya minsan, yung parang akala natin dahil nag-undergo ka na ng therapy ay okay na. No, not at all. Kaya kailangan may follow-up yan eh, may paggabay. Kaya nagulat ako nung nalaman ko andoon sa Amerika tapos yung family nandito. Kasi pag mga ganyan kasi ng mga cases, the more na laging laging may support system na nakapalibot na hindi mo siya agad basta-basta na pinapabayaan na although andun yung pagtitiwala mo, pero when you're talking about depression, it is really not an easy thing to handle. That is why importante talaga na merong support system na nakapaligid yan until the person is really able to really affirm to herself na I'm really okay. I'm just would like to go back to the physical disconnection. So makikita mo kasi sa social media is into partying, into drinking. Ang isa sa mga kalaban ng depression is alcohol. Okay? When you drink alcohol, yung mga nakakalasing na mga inumin, ito ay nakakapagpalala. Kasi ano yun eh, depression is a biological process eh. May kasamang chemical ang depression. At kapag dinagdagan mo pa ng alcohol ito, mas lalo ito nagpapalala sa karanasan mo sa depression. Okay? Yung pagpa-party-party, hindi ko lang kung gaano kadalas ginagawa yung kasama na doon yung siguro kawalan ng pagtulog. At kapag ikaw ay walang tulog din, walang masyadong tulog, ito ay nagpapalala din ng depression. Kasi una-una, kapag wala kang tulog, hindi lang bumababa ang iyong immune system. Pero nagiging erratic yung mga neurons mo sa utak mo kung saan-saan nagtatakbuhan niya. Kasi nga, restless ang buong katawan at lalo na yung brain natin. Oh. So, putting it all together, basically, andun yung mental disconnection. I mean, I'm just basing on the interview. I'm just basing on the lifestyle that I see in the social media of a man without really judging, but I'm just trying to refer to a specific what do you call this an expression of the self being projected in the social media. And the next one is the communication disconnection. In the interview, masasabi, nandoon din yung na hindi siya masyado nagsasabi sa nangyayari sa kanya. As much as possible, sinasolo niya. So, much more nung panahon ng bata siya, nung 3 years old siya, 4 years old hanggang 7 years old. Basically, ang mga bata kasi, kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon o hindi mo siya, ikaw ang nag-initiate ng communication, hindi mo malalaman talaga kung ano ang nangyayari sa kanila. As I was mentioning a while ago, Iman ay napunta sa isang sitwasyon na siya yung nagko-communicate sa kanyang sarili. Siya ang nagbibigay ng interpretasyon sa lahat ng pang-abuso na nangyari sa kanya. That later on has become part of her system. Although makikita mo sa social media, he's very articulate, you know. He was able to make use of the social media to channel. Kasi yung depression kasi energy yan eh. It is an energy of many aspects of the system of the self, from the physical to the emotion and the mental process and the like.
then he was able to make use of the social media as a channel to communicate the self. But the thing is, the only interpretation that I have is nagamit niya ang social media to create a kind of parang shield sa kanyang sarili. But in the process, hindi naman talaga ito talagang maaring nakakatulong, pero yung malaking aspect ng kanyang sarili ay hindi nito ina-address. Alright? So maaari kasi isipan natin na very very engaging, very externalized yung kanya expression ng kanyang sarili. But the thing is, maraming nangyayari sa kalooban. That is why it is very good that he was able to undergo some therapeutic aspect. Kasi nga, ang problema lang nito, yung sustainability. Kasi minsan, ang nagiging problema rin sa minsan, kung ang tingin natin na parang nakaiyak ka na, meron ka ng plano, ay okay na, nalagpasan mo na yung depression. But the thing is, kung ang isang programa has been there for the last 15 years of your life, ang isang, kagaya ng sinasabi ko kanina, ang dalawang session, tatlong session o apat na session ng psychotherapy, that will not be enough. Okay? To heal depression. That will not be enough to address depression. Just for example, ngayong oras na ito, ngayon sa counseling process, nakikita kita na okay ka. Kasi nasa therapeutic process ka, pero paglabas mo sa counseling room, paglabas mo sa counseling session, you are confronted with your own reality. Kaya nga importante, later on I will be talking about it, na masiguro na natin sa sarili natin na lahat ng connection na meron ka para makasurvive ka at get over ka sa depression ay nandoon. Right? And I do not know exactly kung gaano ring lumalim. Kasi kung very disconnected yung childhood mo at madalas wala yung significant person sa buhay mo. Kasi sabi niya, di ba? Madalas iniiwan siya sa yaya. Di ba? So, maaring merong gap. We don't really know about it. Maari lang. Maaring nagkaroon ng gap doon sa communication process, doon sa mga significant person sa buhay niya. And the next one is the ecological disconnection. When you become very much the environment that you have is creating the toxicity, the environment that you have is pushing the negativity that you have experienced in your life. It could be the family, it could be the social media, it could be the mass media, it could be the work of the father. You know, all of this, all this environment that are surrounding you is actually creating a more negative impact in the life of a person. And in the process also, when you have created your own world, na akala mo, ito na yung magbibigay ng mas malalim na pagkilala sa iyong sarili, but baka in the process, baka mas nakagulo pa. And for example, part of the ecological disconnection is the use of the social media. Di ba sinasabi nga niya, he received all the bullying and the like. So, yung kanyang experience ngayon sa social media is actually a repetition of what transpired during the childhood because she was bullied by the yaya. Right? She nasinaktan siya. And it's the same thing that is happening in the social media. It's just a repetition. So, mukha lang siya, it only appears na mukha siyang strong. But the thing is, kung wala naman talagang healing na nangyari doon sa kanyang past life, especially with the childhood, maaring yung kanyang pagpapakita ng lakas ay maari ding a camouflage ng mga kahinaan na nangyayari in the sa background ng kanyang sarili. And the last is the spiritual disconnection. So klaro 'yan, very clear doon sa mga interview yung kanyang nawala yung parang naghahanap siya ng validation sa mga tao na okay ba ako, maganda ba ako,
kapani-paniwala ba ako, magugustuhan ba nila ako. When you're talking about this spiritual connection, this is not only about religion. This is not only about believing in God. This is also about your deep sense of self, yung malalim na pagkilala mo sa sarili mo. Di ba? So, sa unang-una pa lang ay nasira na. So, ito yung pagkabata mo. Dinadala mo yan sa pagka-teenager mo na sunod-sunod din ang mga setbacks. Then, napunan siya ng social media. Napunan siya ng social life niya. So, sa kanya mga party-party, engagement with the barkada and the like, yung maaring pumupuno doon sa void, sa malaking void, sa malaking space doon sa kanyang sarili. Eventually, in the end, kapag nag-iisa siya, marirealize niya, ay, ako lang, mag-isa lang pala ako, na wala pa rin yung lakas, wala pa rin yung tibay, wala pa rin yung katatagan. So kung wala pa rin talagang hawak yung kanyang yung kanyang sarili, hindi hawak-hawak, definitely the person is spiritually disconnected. Now, when you put it all together, all right? So imagine mo kung lahat ng aspeto na yan mula sa physical, emotional, social, mental, um, the communication aspect, the ecological aspect, and even the spiritual aspect. Imagine mo kung lahat yung disconnected ka. So, ano yung kapupuntahan mo? Kaya nga, when you're talking about psychological intervention, yung pagtulong sa isang tao na nade-depress psychologically, so, mahalaga na talagang maintindihan kung ano yung pinagmumulan nito. Kasi programa yun eh. Imagine mo kung yung yung pitong elemento na yun ay nakakapag-create ka ng isang programa negatively and hindi ka aware sa programa na na-build mo. So, medyo mahaba-habang proseso. Pero, I mean, it really depends from person to person. Kasi merong iba na madaling mag-heal, madaling makarecover. Okay? Depende na rin sa mga resources na kapaligid sa kanya. Pero meron din tao na matagal makarecover. Di ba? So, imagine mo, I mean, this Iman is the son of, the child of uh, a very prominent person, si Kuya Jim Atienza, nakilala natin na parang very, very intelligent, di ba? So, very affluent na pamilya, galing sa political family. In terms of financial resources, ano na lahat sa kanya. Pero alam mo, miski nasa iyo lahat ito, pero kung yung pinaka-core mo, yung pinaka-core ng iyong pagkatao, iba-ibang elemento na na-mention kanina, ay very hollow, masyadong mahina, bibigay at bibigay ka talaga. At ulitin ko ulit, ang depression ay mahabang proseso. Kaya importante nito ang napaka-importanting support system eh. At yung mga konkreto na pamamaraan to get out of that program. Ngayon, kung titingnan mo yung mga suicide, yung mga talagang nako-consummate yung kanilang pagkuha ng kanilang sariling buhay, ano to eh, imagine mo kung lahat disconnected lahat yan, lalo na sa physically, you don't really have the control. Kaya ang importante na merong tao lagi doon na nakasubaybay eh. Na anytime merong may sasaklolo agad. But the thing is, probably she was alone during that time. And definitely during the time, you're definitely not in control. You are no longer, let's say, baka 50% na lang yung consciousness mo, that you are really very much aware of what you're doing. Okay? Kaya pag sinasabi natin suicide, huwag tayo basta magja-judge kasi marami nangyayari. Marami ang mga nangyayari sa sarili, sa pagkatao ng isang tao na hindi natin naiintindihan. And most of which, parang wala na siyang control. Alright? Lahat ito disconnected na. And when you are very much disconnected, again, you lose control. Then you end up with this. Killing yourself or getting to suicide. Now,
again, it is really very important to look into the healing process more than anything else. Alam niyo, yung pangalan ni Iman sa Islam, sa Islamic faith, napakaganda ng pangalang Iman. Ang Iman, ang ibig sabihin ng Iman, yun yung lalim ng iyong pagkatao. It is even beyond spirituality. It is the core of who you are as a person. Yung you have so much awareness of who you are, your purpose, yung purpose ng iyong buhay. Kaya tinatawag itong iman sa Islam. Okay. Unfortunately, hindi ito nag-radiate doon sa buhay ng bata. Pero kung nabigyan lang sana siya ng pagkakataon to really get into the path of healing. Okay? Pag sinabi mo kasing healing, ito yung nagkakaroon tayo ng mindful control ng ating sarili sa paggawa ng isang bagong programa. Kasi nakabuo si Ima ng programa na hindi niya ginusto eh. Lalo na yung programa ng kanyang pagkabata. So ngayon, kapag aware ka na meron nangyari sa akin, so gusto kong bumuo ngayon ng isang bagong programa ng buhay ko. Kasi although hindi mo na siya mababalikan, yung mga lumang programa, pero nandiyan pa rin siya. Okay? At maaari pa rin itong mag-control sa buhay mo kung di mo siya i-address. So the only way by which to address the old program of life, which is, let's say, depression, is to create a new program of life. Just for example, yung physical connection. Simple lang ito eh. Kapag inayos mo ang pagtulog mo, ang pagkain mo, pag-exercise mo, nagbabago yung chemical sa katawan natin. And very often, yung chemical sa katawan natin, kasi nagpupush para mas ma-depress ka ng ma-depress. Umaayon yung katawan mo. Miski wala ka ng trigger, bigla ka na lang nadidepress. Kasi nga, nakagawa ka na ng sistema. That is why it's very important to create a new system in your body. Katulad ng regular na pag-exercise, pagkain ng tama, balance yung pagkain mo, and like, eksaktong pagtulog, alright? Ang nangyari kasi kay man, meron pang yung nakikita ko sa social media, yung, yung lifestyle ng mga bata ngayon na puyatan, pag-inom ng alak and the like. So pangalawa, yung emotional connection. So nabibigyan ka ng pagkakataon na magpahayag ng iyong sarili. So mas nakokontrol mo ngayon ang anger, ang galit, ang frustration, at sadness. Instead na yung emosyon na magkocontrol sa'yo, pag naging aware ka kasi, ikaw ngayon ang nagkocontrol sa kanya. So yung exercise of mindfulness, yung meditation and the like, is a very good way of taking control of emotion. Yung paghinga pa nga lang eh, kapag ikaw ay humihinga, yung consciousness mo na um, ang paghinga natin ay nag-supply ng oxygen sa utak natin. At kapag may sufficient na oxygen yung utak natin, nababalanse ang lahat. Yung mga neurons natin na magugulo ay nagkakaroon ng mas konektado at nababalanse at nagkakaroon ng tawag dito, may direksyon ang bawat neurons natin kasi we are very much connected with ourselves. All right? Tapos yung mental connection. When we become very informed, when we know exactly the purpose of our life, when we know exactly what we needed to do to manage our lives better. Kasi kung ano yung information na meron ka, iyon din na magbibigay sa iyo ng direction kung paano mo i-manage ang depression. And I think for a man, I don't think she had enough information. I mean to manage life. Otherwise, kasi I don't know, I do not want to make any judgment. Otherwise, kasi maaagapan ang ganitong klaseng sitwasyon. Because information is equals to behavior. Kung malawak yung information mo, ito yun yung behavior mo. Kung very limited yung information mo, ito rin yung behavior mo. Okay? And the very important is social connection.
yung social connection mo, hindi lang nandyan siya, hindi lang barkada kita dahil masaya tayo, dahil naiintindihan mo kung nasaan ako. Okay? Kung, just for example, kung matibay yung social connection at naiintindihan ng buong family, yung dynamics ng depression, hindi mo hahayaan ang isang tao na nag-iisa siya until you become very confident that she can handle herself. Kasi bata pa, 19, okay, living on her own. I mean, there's nothing really wrong to becoming very independent, okay, managing your life on your own, but you have an issue, which is you have an issue of depression. And you cannot just allow a person to be on her own. Okay? Kasi kung alam ko, for example, ako mag-anak ko may ganito, aalalayan ko siya, babantayan ko siya until I come to be more confident na kaya niya na ang kanyang sarili. But at this point in time, at this age, na very erratic ang utak ng, I mean, biologically speaking, very erratic. Lalo't kung dumaan ka sa ganitong, sa matinding pagsubok ng iyong childhood, this is not at all easy. Alright? So, importante yung social connection, kaibigan. Kasi kung ako kaibigan din, at naiintindihan ko ito, hindi ko siya pababayaan ng gano'n, hindi ko siya paiinumin ng alak kasi alam ko na hindi siya makakatulong. But the thing is, again, sinasabi ko kanina, information really matters. Pero kung very limited bilang kaibigan, very limited yung information mo, so wala kang magagawa in terms of really helping a person. And the next one is part of the social connection is the communication. When you're able to really communicate very well using all the mediums of communication to really um, express who you are. Dating nga, di ba, yung kay Iman kasi, nagamit niya ang social media. He was already there. But the thing is, baka mayroong gap doon. Ang feeling ko lang, ito lang yung aking hunch. Haka-haka lang naman ito. Nagamit itong facade to, you know, as a part of healing process siguro, niya. Pero baka rin hindi nakatulong yung social media. Mas the more na naging very vulnerable siya sa kanyang sarili. Okay? I mean, whether you like it or not, I mean, Iman is still very young. I mean, para masabi mo na he has gone through to life in itself has become stronger. Alright. Posible naman, pero sa mga pinagdaanan na maaring hindi na proseso ng mas malalim pa. Alright. And the next one is the ecological connection. Is creating an opportunity to create a space, a more trusting and a space that can protect you psychologically and even physically. Na itong environment na ito ay magbibigay sa iyo ng mas uh, klarong proseso sa pag-heal mo. But the thing is, I don't, I don't know, this is just my impression about, I mean, sa nakikita ko, that Iman has created her own ecological space na maaring hindi nakatulong sa kanya. And the last one is the spiritual connection. This one is very important eh. Kasi kapag masyadong malakas itong spiritual, lalo na spiritual connection, ito yung hahatak sa iyo pataas lagi eh. Yung malalim, hawak na hawak mo ang iyong sarili. Hawak-hawak mo ang iyong faith, hawak-hawak mo yung pagtitiwala sa iyong sarili, value ng iyong buhay, value ng iyong kinabukasan. Meron kang pangarap, buong-buo ang mga pangarap mo. So, kapag meron kang spiritual connection, ano yan eh, ito yung isa sa mga pwede mong pangkapitan at hindi ito magbibigay sa iyo ng dahilan para tapusin mo ang buhay mo. Now, kung titingnan nyo mabuti, kung meron ka lahat ng ito, if you have that physical connection, if you have that emotional connection, you have that mental connection, social connection, and the like, and when you have all of this, then
there is no way by which a person would would think about even ending his or her life. So again, when we are dealing with depression, we have to really understand where the program is coming from. Kasi depende yan kung anong programa ang nagawa ng isang tao eh. Kung bakit siya napunta sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kinakailangan, kung maintindihan mo yung programa na yun, yung sisirain mo ngayon para makapag, actually hindi mo siya masisira. Andyan lang siya. Pero, nakapaggawa ka ng isang bagong programa at yun yung mangingibabaw. Okay? Mangingibabaw siya. So, muli, let us not take depression very lightly. So kung may kilala kayo ng mga tao na dumadaan sa ganitong proseso, um, i-convince na natin o kaya alalayan natin na kapag makapag-undergo ng healing process. Kasi malaki ang may tutulong natin sa mga tao na dumadaan sa ganitong klaseng sitwasyon kapag sila ay nabigyan natin ng pagkakataon na maintindihan ito at nabigyan ng pagkakataon ng mga proseso na makapag-create siya ng kanyang consciously, very much aware na makapag-create ng isang bagong programa ng kanyang buhay. So muli, maraming salamat. So itong pagbabahaging ito ay for educational purpose lamang. Wala itong um, hindi ito naghahangad na mag-judge. Ginamit lamang natin yung case ni Iman para lang maipaintindi sa mga tao na hindi ganoon kadali maintindihan ang depression at yung recovery ay hindi rin ganoong kadali. So muli, patuloy nating i-advocate, i-promote ang mental health processes, mental health, kung gaano ka-importante ang mental health. At sa ating personal na buhay, importante rin na kung na maging gabay natin itong iba-ibang elemento na ito, yung physical connection, emotional, mental, social, communication, ecological, and spiritual connection. Para masigurado natin sa pang-araw-araw, hindi magiging perpekto, pero tayo ay magiging matatag. So maraming salamat at nawa ay patuloy na maging matatag ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya at inyong mga kaibigan. Maraming salamat.